since the former president has left power and the responsibility for law and order has passed into the hands of President Ferdinand Marcos Jr. Kaya nagtataka si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung bakit ang Marcos administration ang naging topic ni Kaufman sa kanyang mga argumento. Unang-una, nakakapagtaka na ang kliyente po niya rito ay ang dating Pangulong Duterte. Pero bakit ang mata niya nakafocus kay Pangulo Marcos Jr.? Depensa po ba niya to? Kasi kung depensa po niya, ito nakakatawa. Pero ang hindi na nakakapagtaka rito ay ang kapansin-pansing naging kumpas ng mga DDS at mga DDS fake news peddlers sa Pinas. Bago pa ang hearing sa ICC, lumabas na ang destabilization plot ng mga DDS at kasama sa target nila ang ICC. Ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Inakusahan pa ng mga ito ng corruption at bribery ang ICC investigators na pumunta sa bansa para mag-imbestiga. So you did say nga na the ICC investigators may have committed graft and corruption. Yes. In fact, you now even add bribery kasi kahapon tanda ko lang was graft and corruption eh. So let me ask you about that po. Actually, that's the root of my question. Were you saying that this was used for their operations in the Philippines or for them to take home as their bribe or loot? Kasi now you're saying bribe. Inakusahan pa ng mga ito ng corruption at bribery ang ICC investigators na pumunta sa bansa para mag-imbestiga. Yes, kasi they are investigators, no? They are investigating, but they were wined and dined by Trillanes and the known political opponents of the person they are investigating. Kaya po, hindi po ba kwan yun, bribery and even graft and corruption? Bakit ipapabayad nila sa ibang tao yung kanilang expenses dito?